Ang anino. Iyon ang una niyang napansin. Isang mahabang anino na humugis mula sa ilalim ng isang mamahaling itim na sasakyan, tumatagos sa ginintuang liwanag na nagmumula sa entrance ng hotel. Gabi na, at halos wala ng tao sa paligid. Tanying ang marahang ugong ng aircon at ang sarili niyang pahinga ang naririnig ni Isay sa loob ng opisina. Napahawa siya sa salamin ng bintana. Ang lamig nito ay gumapang sa kanyang gadaliri. Ang kanyang puso ay biglang nagsimulang tumibo ng mas mabilis, isang kabo na pamilya at nakakatakot. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang pares ang nangingintap na leather shoes ang unang lumabas. Pagkatapos ay ang isang matikas na figura, balot sa isang madilim na suit na sumisigang ang kapangyarihan at yaman. Hindi niya makita ang mukha. Masyadong madilim. Pero kilala niya ang tindi na iyon. Kilala niya ang paraan ng paggalaw na iyon. Sa loob ng 5 taon, sinubukan niyang ibaon sa limot ang imahang iyon. Sinuno niya ang bawat alaala. Pero parang isang multo, narito na naman ito, bumabangon mula sa libingan ng kanyang nakaraan. Tumayo ng tuwid ang lalaki at lumingon sa direksyon ng gusali. Sa ilalim ng ilaw, nasinagan ang kanyang mukha, napasinghap si Isay. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang napada na maingat niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay nasimulang gumuho. Ang kapayapaan na pinahirapan niyang buuin sa loob ng 5 taon ay biglang nakapira-piraso. Isang pangalan ang nabuo sa kanyang isipan, isang pangalan na kasabay ng sakit at pag-ibig. Mark, paano nga ba humantong ang lahat sa ganito? Kaninang umaga lang, ang mundo ni Isay ay payapa. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa maliit na bintana ng kanilang apartment dala ang pangako ng isang bagong araw. Ang amoy na sinanggag at pritong itlog ay pumuno sa hangin. Mama, bilisan mo na po. Malelate na ako sa school. Ang matinis na boses ni Stella ang gumising sa kanyang diwa. Napangiti si Isay. Lumingon siya at nakita ang kanyang 5 taong gulang na anak, ang kanyang mundo, ang kanyang lahat. Nakasuot na ito ang kanyang school uniform at buong pananabik na naghihintay sa tabiang mesa. Opo, anak. Sandali lang. Tinatapos ko lang itong buhok mo, malambing niyang sagot habang maingat na tinitirintas ang mahaba at itim na buhok ni Stella. Ang bawat hibla ay isang paalala ng kanyang lakas, ng kanyang sakripisyo. Mama, dapat po maganda ang tirintas ko, sabi ni Teacher Ana ang galing-galing niyo daw po matirintas. Tumawa ng mahina si Isay. Siyempre naman. Para sa pinakamagandang bata sa buong mundo. Hinaplos niya ang pisngi ng anak. Siyempre naman. Para sa pinakamagandang bata sa buong mundo. Tumawa ng mahina si Isay. Opo, para sa prinsesa ko. Pagkatapos ng mabilis na almusal, hinatid ni Isay si Stella sa kalapit na eskwelahan. Habang naglalakad palayo, lumingon siya at kumawi. Ang ngiti ni Stella ang nagsisilbing gasolina niya sa buong araw. Ito ang dahilan kung bakit siya bumabangon. Kung bakit siya lumalaban. Para sa batang iyon, kaya niyang harapin ang lahat. Ang buhay niya ngayon ay simple, payak, at higit sa lahat, payapa. Sa Grand Imperial Hotel Cebu, kung saan siya nagtatrabaho bilang assistant housekeeping manager, si Isay ay kilala sa kanyang dedikasyon at husay. Nirerespeto siya ang kanyang kasamahan at pinakakatiwalaan ang kanyang superior. I say, ang ganda na arrangement ng VIP Suite 305 kahapon. Naiwan ng special commendation yung guest, bati sa kanya ni Lena, ang kanyang matalik na kaibigan at kapwa manager sa front desk. Talaga? Mabuti naman at nagustuhan nila, nakangiting sagot ni Isay habang inaayos ang mga report sa kanyang desk. Salamat sa team, ginalingan nila. Hindi, ginalingan mo, giit ni Lena. Ikaw ang neck-trained sa kanila. Anyway, may big meeting daw mamaya, 10 AM. All department heads, required. May anunsyo daw galing sa head office sa Manila. Bahagyang kumunot ang nuni Isay. Anunsyo? Tungkol saan daw? Nakibit balikat si Lena. Ewan. Baka tungkol sa bagong may-ari. Narinig ko na bili na ron ng De La Vega Group of Companies ang buong hotel chain. De La Vega. Ang pangalan ay pamilya. Ngunit hindi niya ito gaanong pinansin. Maraming mayayamang pamilya sa Pilipinas na may ganong apelido. Pagsapit ng 10:00, nasa loob na si Isay ng conference room kasama ang iba pang mga manager. Ang general manager ng hotel, isang seryosong lalaki na nasa edad 50, ang tumayo sa harapan. Good morning, everyone. I called for this meeting for a very important announcement. Huminga ito ng malalim.
As you know, the Grand Imperial Hotels has been officially acquired by the De La Vega Group. Starting today, we will be under new management. Their new CEO will be arriving this afternoon for his initial inspection. May mga bulungan sa paligid. Ngunit si Isay ay nanatiling tahimik, nakikinig. He is a man known for his vision and expertise in the luxury hotel industry, pagpapatuloy NGM. Let us all give our full cooperation and welcome to our new Chief Executive Officer, Mr. Marco Antonio de la Vega. Sa isang iglap, ang buong conference room ay nawala. Ang nga boses ng kanyang nga kasamahan ay naging isang mahinang ugong. Marco Antonio de la Vega. Ang pangalan ay parang isang kidlat na tumama sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila naubos. Ang makamay niya sa ilalim ng mesa ay nanlamig at nagsimulang manginig. Hindi maaari. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang isang alaala na pilit niyang kinakalimutan. Isang gabi sa Macau. Umulan ng malakas. Ang nga ilaw ng siyudad ay malabo sa likod ng basang salamin. Ang makamay niya ay nanginginig din noon, pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabi. I've never met anyone like you, I say. Ang bulong ang isang pamilyar na boses. Pinilit niya ang kanyang ulo, pilit iwinawaksi ang multo ng nakaraan. Baka nakataon lang. Baka ibang tao. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya. Mayroon lamang isang Marco Antonio de la Vega sa kanyang buhay. Ang buong mahapon ay naging isang bangungot para kay Isay. Pilit niyang ginagawa ang kanyang trabaho, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Bawat tunog ng elevator, bawat pagbukas ng pinto, ay nagpapakaba sa kanya. Kaya naman nagpasya siyang mag-overtime. Inisip niya na kung mananatili siya sa opisina hanggang gabi, marahil ay makakaiwas siya. Marahil ay hindi sila makikita. Ngunit nakamali siya. At ngayon, habang nakatayo siya sa tabing ng bintana ng kanyang opisina, ang bangungot ay nakaroon ng anyo. Ang anino ay naging isang tao. Ang lalaking minahal niya ng buong puso. Ang lalaking sumira sa kanya ng walang bakas. Ang amang kanyang anak. Dahan-dahan itong naangat ng tingin, at kahit mula sa malayo, kahit sa dilim, naramdaman ni Isay ang bigat ng mga mata nito nang tumama ito sa bintana kung saan siya nakatayo. Para siyang isang hayop na nasukol, walang matabuhan. Ang hotel na naging kanlungan niya sa loob ng maraming taon ay bigla na lang naging isang kulungan. At ang anino ng kanyang nakaraan ay hindi na isang anino lamang. Ito na ang kanyang bagong CEO. Ito na ang kanyang bagong katotohanan. Napaatras si Isay mula sa bintana, tila napaso. Ang puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib, bawat tibo ay isang malakas na dagundong sa kanyang matainga. Humikpit ang kapit niya sa kanyang braso, na parabang iyon na lamang ang pumipigil sa kanya na tuluyang gumuho. Hindi. Hindi dito. Hindi ngayon. Mabilis siyang kumilos. Kinuha niya ang kanyang bag, pinatay ang ilaw sa opisina, at halos patakbong lumabas, gamit ang hagdanan sa halip na ang elevator. Bawat hakbang pababa ay isang dasal na sanay hindi sila makasalubong, na sanay isa lang itong masamang panaginip. Nang makalabas siya ng hotel sa kabilang entrance, hindi siya lumingon. Nagpara siya ng unang taxi na dumaan at sumakay. Habang papalayo ang sasakyan, doon pa lang niya pinakawalan ang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Ang imahe ni Mas ay paulit-ulit na bumabalik, isang multo mula sa Macau na naglakbay ng libu-libong milya para muli siyang guluhin. Kinabukasan, pinilit ni Isay na maging normal ang lahat. Nahanda siya ng almusal, tinirintas ang buhok ni Stella, at hinalikan ito sa pisngi bago pumasok sa eskwela. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, mayroong isang bagyo ng kaba at takot. Alam niyang hindi niya ito matatakasan. Ngayon, kailangan niya itong harapin. Pagdating niya sa hotel, naramdaman niya agad ang kakaibang tensyon sa hangin. Ang lahat ay abala. Ang welcome, Mr. De La Vega meeting ay itinakda sa alas 9 ng umaga. Sa loob ng meeting room, pinili ni Isay ang isang upuan sa pinakalikod, sa isang sulok kung saan inaakala niyang hindi siya mapapansin. Katabi niya si Lena, na napansin ang kanyang pamumutla. Okay ka lang, friend? Parang nakakita ka ng multo, bulong nito. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Isay. Kung alam mo lang, Lena, ang multo mismo ang darating. Okay lang ako. Puyat lang siguro, pagsisinungaling niya. Eksaktong alas 9, bumukas ang pinto. Pumasok ang general manager,
At sa likod nito ay ang lalaking nakpabago sa takbo ng kanyang mundo. Mas tumanda itong 5 taon. May magaguhit ng pagod sa gilid ng kanyang mata, at ang dating masayahing ngiti ay napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Ngunit ganon pa rin ang tindi. Ganon pa rin ang aura ng kapangyarihan. Siya pa rin si Mark. Simulang magsalita si Mars, ang boses niya ay malalim at kalmado, pumupuno sa bawat sulok ng silid. Pinilit ni Isay na huwag makine, na ituon ang kanyang atensyon sa ballpen na hawak niya. Ngunit ang boses na iyon, ito ang boses na bumubulong sa kanyang panaginip, at ngayon, ito ang boses na sumisira sa kanyang kapayapaan. At pagkatapos, nangyari ang kinatatakutan niya. Habang iniikot ni Mark ang kanyang paningin sa buong silid, bigla itong tumigil. Diretsong tumama ang mata niya sa mata ni Isay. Sa isang saglit, huminto ang mundo. Nawala ang ibang tao. Nawala ang nga boses. Tanging ang titigan nilang dalawa ang natira, isang titigan na puno ang gulat, ng sakit, at ng 5 taong katahimikan. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Mark. Ang gulat. Ang hindi makapaniwala. Ang isang emosyon na hindi niya mabasa. Mabilis na iniwas ni Isay ang kanyang tingin at yumuko. Pero huli na ang lahat. Nakita na siya nito. Alam na nito. Ang boses ni Mark ang napabalik sa kanya sa kasalukuyan. Ang boses na iyon, na minsan niyang minahal, ay ang parehong boses na na-trigger sa alaala na pilit niyang ibinaon. I'm sorry, Ms. Del Rosario. The management has decided to terminate your employment, effective immediately. Ang malamig na boses ang kanyang dating boss sa Machaw. Ang pakiramdam na tila binasakkan siyang langit at lupa. Bakit po, sir? May nagawa po ba akong mali? Ang nanginginig niyang tanong nun. The hotel has a strict non-fraternization policy. Your involvement with a VIP guest, Mr. De La Vega, is a serious breach of contract. Ang kahihiyan. Ang sakit. Ang pakiramdam na ipinagkanulo. At si Mark. Wala. Hindi nagpakita. Hindi tumawa. Para siyang bula na naglaho. At ang pinakamasakit na alaala. Ilang linggo pagkatapos, sa isang maliit at malungkot na banyo, habang tinititigan niya ang 20 linya sa pregnancy test. Mag-isa. Takot. Walang kasama. Ms. Del Rosario? Isang boses ang pumuto sa kanyang masamang alaala. Napaangat ang tingin ni Isay. Si March. Nakatayo sa harapan niya, tinatawa ang kanyang pangalan. Tapos na pala ang meeting. Hindi niya namalayan. Halos lahat ay nakalabas na. Mabilis siyang tumayo. Yes, sir? Aniya. Ang boses niya ay malamig at formal. Can we talk? Pakiusap ni Mark. Ang boses niya ay mahina na ngayon, tanging para sa kanya. I'm sorry, sir. I have a lot of work to do. Mabilis niyang sagot at nagsimulang maglakad palabas ng silid. Iniwan si Mark na nakatayo dun. I say. Narinig niya ang tawa nito, ngunit hindi siya lumingon. Binilisan niya ang kanyang lakad sa pasilyo ng hotel. Ang bawat hakbang ay isang paktakas. I say, sandali lang. Naramdaman niya ang presensya ni Mark sa kanyang likuran. Mas mabilis. Mas malapit. Papasok na sana siya sa staff elevator nang maramdaman niya ang isang kamay na humawa sa kanyang braso. Napahinto siya at hinarap ito. Ang galit na kanina pa niya pinipigilan ay biglang sumabo sa kanyang mga mata. Ano ba? Aniya? Pilit binabawi ang kanyang braso. Mag-usap tayo. Please, pakiusap ni Mark. Ang mata niya ay puno ng isang emosyon na hindi kayang unawain ni Isay. Pagsisisi. Sakit. Wala tayong dapat pausapan, sir. Mariin niyang sabi. Idiniin ang salitang sir para ipamuha dito ang distansya sa pagitan nila. CEO ka dito. Empleyado mo lang ako. Let's keep it professional. Binitawan niya ito ng malakas at tumalikod. Pumasok siya sa elevator at paulit na pinindot ang close door button. Bago tuluyang sumara ang pinto, nakita niya ang sugatang ekspresyon sa mukha ni Mark. Hindi niya ito pinansin. Dumiretso si Isay sa pinakamalapit na banyo. Nangingini ang kanyang matuhod. Sumandal siya sa malamig na pada at sinubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang babaeng takot na takot, isang babaeng gustong umiyak. Huminga siya ng malalim. Para kay Stella, bulong niya sa sarili. Maying matatag ka para kay Stella. Ang pag-isip sa kanyang anak ang nagbigay sa kanya ng lakas.
Inayos niya ang kanyang sarili, pinunasan ang namumong luha sa kanyang mga mata, at itinayo ang ngapada sa paligid ng kanyang puso na mas mataas at mas matibay kaysa dati. Kinagabihan, habang nag-aayos siya para umuwi, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Alam niyang susubukan ulit ni March. Kaya naman dumaan siya sa isang pasilyo na bihirang gamitin ng gataw. Ngunit tila pinaglalaruan silang ng tadana. Sa isang madilim na sulok, nakatayo si Mark. Hinihintay siya. Hinarang nito ang kanyang daan. Sa pagkakataong ito, wala ng ibang tao sa paligid. Silang dalawa lang. I say, umalis ka sa daan ko, utos niya, ang boses niya ay walang emosyon. Hindi ito gumalaw. Sa halip, humakbang ito palapit. Hinawakan nito ang kanyang siko, mas mahigpit kaysa kanina. Hindi ako umalis, Isay. Hindi kita iniwan, sabi ni Mark, ang boses niya ay basak at puno ng desperasyon. May nangyari. Napatingin si Isay sa kanya, ang mata niya ay punong galit at pangungutya. Ang lahat ng sakit sa loob ng 5 taon ay bumalik sa isang iglap. Hinila niya ang kanyang braso palayo sa pagkakahawa nito. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. Huli na ang lahat, sir, sabi niya, ang bawat salita ay parang patalim. Huli na para sa mga kasinungalingan mo. Ang salitang binitawan ni Isay ng gabing iyon ay naging kanyang mantra. Ang kanyang sandata. Ang kanyang pada. Kinabukasan, ibang Isay ang pumasok sa trabaho. Wala na ang bakas ng takot o gulat sa kanyang mukha. Napalitan ito ng isang maskara ng purong profesionalismo malami, mahusay, at hindi matitinag. Kung ang puso niya ay isang karagatan na may nagnangalit na bagyo sa loob, ang kanyang mukha ay ang payapang ibabaw nito, walang anumang bahid ng emosyon. Ito ang plano niya, maging ang pinakamahusay na empleyado. Gagawin niya ang kanyang trabaho nang walang kapintasan upang walang may bato sa kanya si Mark. Ituturing niya itong hangin, isang CEO na nasa itaas, malayo sa kanyang maliit na mundo. Ngunit ang CEO ay may ibang plano. Bandang tanghali, tumuno ang telepono sa kanyang desk. Ang sekretarya ni Mark. Miss Del Rosario, pinapatawa po kayo ni Mr. De La Vega sa kanyang opisina. Humigpit ang hawak ni Isay sa ballpen. Ito na. Ang unang paksubo. Huminga siya ng malalim at itinayo ang kanyang pada. Okay. I'll be there in 5 minutes. Ang opisina ang CEO ay nasa pinakamataas na palapa, isang malawak na silid na may malaking bintana kung saan tanaw ang buong siyudad ng Cebu. Ang lahat ng gamit ay mamahalin, mula sa mahogany desk hanggang sa maleder na upuan. Nakatalikot si Mark, nakatingin sa bintana, nang pumasok si Isay. Sir, pinapatawag niyo raw po ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatak at formal. Dahan-dahan itong luminon. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng opisina, mas kitang-kita niya ang pagbabago sa mukha nito. May lungkot sa mamata nito na hindi niya nakita noon. Ngunit binaliwala niya ito. Isay, please, have a seat, sabi nito, itinuro ang upuan sa harap ng kanyang desk. Salamat po, sir, pero okay na akong nakatayo. Ano po ang may paglilingkod ko? Isang buntong hininga ang kumawala kay March. Gusto ko lang sanang pag-usapan ang performance po ba ang housekeeping department, sir? Mabilis na putol ni Isay. Nakahanda po ang aking weekly report. Kung gusto niyo, maaari ko pong ipresenta sa inyo ang aming kasalukuyang occupancy rate, guest satisfaction scores, at ang nga bagong training modules na ini-implement namin para sa staff. Natigilan si Ma sa kanyang sunod-sunod na sinabi. Tinitigan siya nito. Na parabang sinusubukang basahin ang nasa likod ng kanyang mapader. That's good, I say. But that's not what I wanted to talk about. Sabi nito. Ang boses ay mas malambing na ngayon. I wanted to talk about us. About Macau. Umiling si Isay, isang bahagyang paggalaw lamang ngunit puno ng hulugan. With all due respect, sir, walang usna dapat pag-usapan. At ang nangyari sa Macau ay parte na nakaraan na wala ng kinalaman sa trabaho ko dito. May kinalaman sa akin. Git ni Mark, bahagyang tumaas ang boses. May kinalaman ito sa atin. Mr. De La Vega, mariing sabi ni Isay, ang bawat salita ay may bigat. Nandito ako para matrabaho. Kung wala na pong kinalaman sa trabaho ang pag-usapan, alis na po ako. Marami pa po akong kailangang gawin. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tensyon ay halos hinihiwa ang hangin. Sa huli, si Mark ang unang sumuko. Napayuko ito at tumango.
Okay, Ania. Ang boses ay puno ng pagkatalo. Okay, you can go. Tumalikot si Isay at naglakad palabas ani opisina, hindi lumingon. Ngunit habang hawak niya ang doorknob, narinig niya ang huling sinabi nito, isang bulong na puno ang sakit. I'm sorry, I say. I'm so sorry. Isinara niya ang pinto, kasabay ng pagsasara ng kanyang puso sa masalitang iyon. Sa lunch, sinubukan ni Lena na usisain siya. Friend? Anong drama yun? Bakit ka pinatawa ng bagong Adonis na CEO? At bakit parang galing ka sa gera? Tanong nito habang kumakain sila sa staff canteen. Pinilit ni Isay na ngumiti. Wala. Tinanong lang ang maripot ng department. Alam mo na, bagong boss. Gustong makpakitang gilas. Tinitigan siya ni Lena ng may pagdududa. Isay, makaibigan tayo. Kilala kita. May iba pa, di ba? Ex mo ba yun? Ibinaba ni Isay ang kanyang kutsara tinido. Lena, komplikado, paamin niya. Nakakilala kami nun. Matagal na. At hindi maganda ang naging pagtatapos. Yun lang yun. Pwede bang huwag na nating pausapan? Nakita ni Lena ang pakiusap sa mga mata ang kaibigan. Tumango ito. Okay, sige. Basta tandaan mo, andito lang ako kung kailangan mo ang kausap. Ong kasabunot. Nagpapasalamat si Isay sa kanyang kaibigan, ngunit alam niyang may mga sikreto na kailangan niyang sarilinin. Isang sikreto na may 5 taong gulang, kulot ang buhok, at may mga matang kamuhang-kamuhang lalaking pilit niyang tinatakasan. Nang hapon na iyon, habang nag-ayos siyang gamit para umuwi, aksidenteng nahulo ang kanyang plena. Kumalat ang mga papel sa sahi. Namamadali niya itong pinulot ng bigla siyang natigilan. Isang papel ang lumapa malapit sa paanan ng pinto ng kanyang opisina. Isang drawing na gawa sa Crayola. 2 figura, isang malaki at isang maliit na makahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. Ang sulat sa ibaba. Mama and Stella. Bago pa niya ito makuha, bumukas ang pinto. Si Mark. Yumuko ito para kunin ang papel, ngunit mas mabilis si Isay. Mabilis niyang dinampot ang drawing at isinilit sa kanyang bag, ang puso niya ay kumakabog. Ngunit nakita niya ang mabilis na pagsuyap ni Mark sa drawing. Isang segundo lang iyon. Pero sapat na. Nagmamadali ka na bang umuwi? Tanong ni Marks, ang boses ay kalmado, ngunit ang mga mata ay mapanuri. Opo, sir. Susunduin ko pa po ang. Kailangan ko pa pong umuwi, pagtatama niya sa sarili. Tumango si Marks, ngunit hindi ito umalis. Nakatayo lang ito roon, nakaharang sa pinto, tinititigan siya. Ang tingin na iyon ay tila tumatagos sa kanyang pader. Pinilit ni Isay na lampasan ito. Ngunit bago pa siya makalayo, nagsalita ulit ito. Ang tanong nito ay hindi isang utos, hindi isang pakiusap, kundi isang simpleng kuryosidad na naglalaman ng isang nakatagong bomba. Maganda ba ang anak mo? Natigilan si Isay sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang likod ay nakaharap kay March, ngunit naramdaman niya ang paglamig ng kanyang buong katawan. Hindi siya sumagot. Nagpatuloy si Mark, ang boses niya ay mahina at punong isang kakaibang pananabik. Kamukha mo ba siya? Ang katahimikan ni Isay ay mas malakas pa kaysa sa isang siga. Tumalikot siya at naglakad palayo nang hindi sumasagot. Iniwan si March na nakatayo sa pasilyo, makisa. Ang tanong niya ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang tanong na ang sagot ay alam na niya sa kaibuturan ng kanyang puso, ngunit kailangan niyang marinig mula sa kanya. Umakyat si Mark pabalik sa kanyang penthouse suite sa pinakamataas na palapa ng hotel. Hindi ito isang opisina, kundi isang pansamantalang tirahan. Isang ginintuang hawla. Isinara niya ang pinto at sumandal dito. Ang bigat ng huling 48 oras ay bumaksa sa kanyang balikat. Ang makita si Isay. Para itong isang suntok sa sikmura na naalis ng lahat ng hangin sa kanyang katawan, kasunod ng isang kislap ng paasa na agad ding namatay nang makita niya ang galit sa mga mata nito. Naglakad siya papunta sa bar at nagsaling ng isang basong whisky. Walang yelo. Ininom niya ito ng isang lagukan. Hinahayaan ang init na gumuhit sa kanyang lalamunan. Isang pisikal na sakit para takpan ang emosyonal na sakit na kanyang nararamdaman. Lumapit siya sa malaking bintana. Kaparehong bintana kung saan niya tinatanaw ang siyudad tuwing gabi, hinahanap ang kapayapaan na hindi niya mahanap. Ngunit ngayon, ibang imahe ang nakikita niya. Hindi ang mga ilaw ng tsabu, kundi ang mga mata ni Isay. Mga matang puno ng pagmamahal nun.
Ngayon ay puno na ang galit at sakit. May kinuha siya mula sa kanyang wallet. Isang luma at lukot na larawan, ang ngajilid ay halos maputpot na sa pauli-ulit na pahawak. Isang candid shot ni Isay, kuha niya sa Macau. Nakangiti ito habang nakatingin sa malayo, ang buho ay nililipat ng hangin. Ito ang tanging bagay na nagawa niyang itago mula kay Veronica. Ang tanging bagay na napapaalala sa kanya kung ano ang pakiramdam ngang maging masaya. Sa bawat pahinga niya, naroon ang pagsisisi. Pagsisisi sa kanyang kahinaan. Pagsisisi sa hindi niya paglaban. Pumikit siya at ang mapada ng marangyang sweet ay naglaho. Napalitan ito ng ibang mapada magaspang, marumi, at amoy lupa. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bintanang may rehas. Flashback. 5 taon na ang nakalipas. Nagising si Mark sa isang matigas na sahig. Masakit ang kanyang ulo. Ang huli niyang natatandaan ay pauwi na siya sa kanyang hotel suite matapos ihatid si Isay. May humarang sa kanyang daan. May matamis na amoy sa isang panyo. Tapos, kadiliman. Sinubukan niyang bumangon ngunit nakatali ang kanyang makamay at paa. Gising ka na pala. Mahal ko. Ang boses na iyon. Ang boses ni Veronica. Lumabas ito mula sa dilim, nakangiti. Isang ngiting nagpapadala ng kilabot sa kanyang gulugot. Anong ginagawa mo, Vero? Nasaan ako? Nasa isang lugar kung saan matututo kang sumunod, sagot nito, hinahaplos ang kanyang pisngi. Alam mo, Mark, ayoko sanang umabot tayo sa ganito. Pero masyado kang matigas ang ulo. Akala mo ba hindi ko malalaman ang tungkol sa basurahan mong housekeeping staff? Huwag mong idamay si Isay dito. Sigaw niya. Nakpupumiglas. Tumawa si Veronica, isang tawang malamig at walang kagalakan. Huli na, mahal. Pinatanggal ko na siya. At sinigurado kong wala na siyang makukuhang trabaho sa buong Macau. Isang mali na regalo para sayo. Isang galit na hindi pa niya naramdaman kailanman ang umaya sa kanyang sistema. Hayok ka. Wala kang karapatan. Ako ang asawa mo. Ako ang may karapatan, mariing sabi ni Veronica. Ang ngiti ay nawala sa mukha nito. At kung hindi ka susunod sa akin, sisiguraduhin kong hindi lang trabaho ang mawawala sa babaeng iyon, baka isang araw, siya na mismo ang mawala. Ang banta ay malinaw. Ang lami sa mamata ni Veronica ay nagsasabing kaya niya itong gawin. Sa sandaling iyon, naintindihan ni March. Hindi lang ito selos. Hindi lang ito tungkol sa kanilang pagsasama. May mas malalim na dahilan. Sa mga sumunod na linggo, naging bilanggo si Mark. Pinapakain, ngunit hindi pinalalabas. Walang telepono. Walang paraan para makipaugnayan sa labas. Ang tanging nakikita niya ay si Veronica at ang dalawang bantay nito. Iyon ang nga linggo kung kailan niya nalaman ang tungkol sa mga ilegal na transaksyon nito. Ang nga panloloko sa negosyo na ginagamit ang pangalan ng pamilya de la Vega. Ginamit siya ni Veronica bilang hostage laban sa kanyang sariling pamilya. Hinihingan sila ng pera para manahimik. Naramdaman niya ang pinakamatinding kawalan ng pag-asa. Walang paraan para hanapin si Isay. Walang paraan para sabihin sa kanyang hindi niya ito iniwan. Ang tanging magagawa niya ay sumunod, para protektahan ito mula sa malayo. Pagkatapos ng halos isang buwan, pinalaya siya. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang relasyon nila ni Veronica ay naging isang malamig na giyera. Tumagal pa nga ilang taon bago niya tuluyang naipon ang lakas at ebidensya para makawala dito at sa pamilya nito. Ngunit sa panahong iyon, wala na siyang balita tungkol kay Isay. Naglaho na ito. Hanggang ngayon, idinilat ni Mark ang kanyang mata, pabalik sa kasalukuyan. Ang pagsisisi ay parang lason na kumakalat sa kanyang nga ugat. Ngayong nahanap na niya si Isay, hindi na siya papaya na mawala ulit ito. Hindi na siya magiging mahina. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang numero. Miguel. Sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Si Miguel ang pinuno ng kanyang security team. Isang taong pinakakatiwalaan niya ng buong buhay niya. Yes, sir. May ipapahanap ako sa iyo. Lahat. Hanapin mo lahat ng impormasyon tungkol kay Veronica Santillan at sa mga koneksyon niya sa Macau 5 taon na ang nakalipas. Bawat detalye. Magabang record. Travel history. Magkataong nakausap niya. Lahat. Walang ititira. Masusunod po, sir. At Miguel. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Isay del Rosario. Saan siya nagpunta pagkatapos ang Macau? Saan siya tumira?
Pero gawin mo ito ng maingat. Ayokong malaman niyang iniimbestigahan ko siya. Understood. Understood, sir. Pagkatapos ng tawa, muli siyang napatingin sa siyudad. Ang tanong niya kanina kay Isay ay bumalik sa kanyang isipan. Maganda ba ang anak mo? Kamukha mo ba siya? Ang drawing na nakita niya. Mama and Stella. Stella. Isang magandang pangalan. Biglang may pumasok sa kanyang isipan. Isang nakakabaliw na posibilidad. Isang paasa na halos ikatakot niyang isipin dahil baka masaktan lang siya. 5 taon. Ang edad ni Stella. Mari kaya. Isang malakas na kabo ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Isang kabo na hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa isang bagong damdamin. Pag-asa. Isang desperadong pag-asa. Biglang tumuno ulit ang kanyang cellphone. Si Miguel. Sir, may nahanap po kaming record. Isang dating security guard sa hotel sa Macau. Handa siyang maksalita, pero takot siya kay Veronica. Napahigpit ang hawak ni Ma sa telepono. Ito na ang simula. Ang simula ng pakuha niya ng hustisya. Para sa kanya. At para kay Isay. Ang impormasyon mula kay Miguel ay nabigay kay Ma ng isang ideya. Isang desperadong ideya, ngunit sa puntong ito, handa niyang subukan ang lahat. Kung hindi niya kayang sirain ang ngapada na itinayo ni Isay, marahil kailangan niyang humanap ng ibang paraan para makapasok hindi sa pamamagitan ng puwersa, kundi sa pamamagitan ng pagkakataon. Kinabukasan, ipinatawag niya ang kanyang executive committee. Gusto kong maorganisa tayo ng isang family day para sa lahat ng empleyado ng hotel, anunsyo niya, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng autoridad. Isang buong araw ng kasiyahan para sa kanila at sa kanilang mga kapamilya. Libreng pagkain, mga laro, entertainment. Gusto kong ipakita sa kanila na ang bagong management ay nagmamalasakit hindi lang sa kanila, kundi pati na rin sa kanilang mga mahal sa buhay. Nakatinginan ang mga department heads, nagulat ngunit natuwa sa biglang suhestiyon. Agad silang sumang-ayon. Ito ay isang magandang hakbang para palakasin ang morale ng mga empleyado. Ngunit para kay Mark, may mas malalim na dahilan. Ito ang kanyang tanging paraan para makita ang anak ni Isay. Ang batang nagngangalang Stella. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang malaman. Ang sumunod na linggo ay naging abala para sa buong hotel. Ang malawak na hardin at poolside area ay inihanda para sa malaking kaganapan. Si Isay, bilang parte ng management, ay walang pagpipilian kundi tumulong sa organisasyon. Pilit niyang iwinawaksi ang isipin na si Mark ang nasa likod ng lahat ng ito, na mayroon itong ibang motibo. Sinabi niya sa sarili na ito ay isang normal na corporate event. Dumating ang araw ng Sabado. Isang magandang araw, ang araw ay sumisikat ng maliwanag. Dala-dala ni Isay si Stella, natuwang-tuwa sa mga makukulay na lobo at masasayang tuktugin. Wow! Mama! Ang ganda dito! May bouncy castle po! Sigaw ni Stella. Ang mga mata ay naniningning sa tuwa habang hila-hila ang kamay ng ina. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ni Isay. Ang makita ang kaligayahan ng kanyang anak ay sapat na para pansamantala niyang makalimutan ang kabang nararamdaman. Para sa araw na ito, hahayaan niyang maging masaya si Stella. Hahayaan niyang maging isang normal na bata ang kanyang anak. Samantala, si Mark ay nakatayo sa isang balkonahe sa itaas, pinagmamasdan ang lahat. Ang kanyang formal na suit ay napalitan ng isang simpleng polo shirt at slacks, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi simple. Ang nga ito ay matalas, naghahanap. Nakita niya ang maraming pamilya, mga batang nagtatakbuhan, mga magulang na nagtatawanan. Ngunit isang tao lang ang hinahanap niya. At pagkatapos, nakita niya sila. Sa tabi ng isang food stall. Nakatayo si Isay, pinupunasan ang bibig ng isang maliit na batang babae na may 2 tirintas sa buhok. Ang bata ay may hawak na malaking pink na cotton candy. Humigpit ang kapit ni Mark sa rehas ng balkonahe. Ang kanyang pahinga ay tila huminto. Mula sa malayo, mukha itong isang ordinaryong eksena ng mag-ina. Ngunit habang tinititigan niya, ang mga detalye ay unti-unting lumilinaw. Ang paraan ng pagtawa ng bata. Ang hugis ng kanyang malabi. Ang paraan ng pakurba ng kanyang mga mata kapag siya'y ngumingiti. Lahat ng iyon ay pamilya. Lahat ng iyon ay parang isang refleksyon sa salamin. Dahan-dahan siyang bumaba, ang kanyang mapaa ay tila may sariling isip. Bawat hakbang palapit sa kanila ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Nang malapit na siya, narinig niya ang boses ng bata. Mama,
Ang sarap po ng cotton candy. Pwede po isa pa? Mamaya na ulit. Anak, baka sumakit ang tiyan mo. Malambing na sagot ni Isay. Huminga ng malalim si Mark bago humakbang papalapit. Mukhang masaya ang lahat. Narinig ni Isay ang boses niya. Agad siyang lumingon, at ang ngiti sa kanyang labi ay agad na naglaho. Pinalitan ito ng gulat at pag-aalala. Agad niyang hinila si Stella sa kanyang likuran, na parabang isang inang leon na prinoprotektahan ang kanyang anak. Ngunit huli na. Bago pa man niya maitago si Stella, lumingon ang bata. Tumingala ito kay March, ang nga mata nito ay malaki at puno ang kuryosidad. Sa sandaling iyon, ang mundo ni Mark ay huminto sa paikot. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Ang mga mata. Ang mga matang iyon. Ang nga ito ay hindi mata ni Isay. Ang nga ito ay ang kanyang nga mata. Ang parehong hugis, ang parehong kulay, ang parehong kislap. Ang nga matang nakikita niya sa salamin tuwing umaga ay nakatitih pabalik sa kanya mula sa mukha ng isang 5 taong gulang na bata. Walang duda. Walang tanong. Ito ang kanyang anak. Ang katotohanan iyon ay tumama sa kanya na parang isang malakas na alon, na alis ng lahat ng hangin sa kanyang katawan at naiwan sa kanya na nangingini. Ang lahat ng teorya, lahat ng hinala, lahat ng pag-asa ay nakatoto sa isang iglap. Hello po, sabi ni Stella sa isang maliit na boses, bahagyang natatago sa likod ng kanyang ina. Sino po kayo? Hindi makapagsalita si Mark. Ang lalamunan niya ay tila may bumara. Yumuko siya ng bahagya para maging kapantay ng bata. Ang kanyang nga mata ay hindi maalis sa mukha nito. Ako si Mark, hirap niyang sabi, ang kanyang boses ay nangingini. Kaibigan ako ng mama mo. Nakita niya ang takot sa mata ni Isay. Isang takot na nagsasabing huwag. Huwag mong sabihin. Hindi kita kaibigan, mabilis at meriyang sabi ni Isay, hinila si Stella palayo. Siya ang boss ko, anak. Tara na. Kumuha tayo ng juice. Pinilit ni Isay na maglakad palayo, ngunit hindi maalis ni Ma ang kanyang tingin sa papalayong figura ng bata. Bawat hakbang nito palayo ay parang isang patalim na tumutusok sa kanyang dibdib. Bumalik siya sa isang sulok, malayo sa mga tao, at sumandal sa isang puno. Ang kanyang matuhod ay tila babigay anumang oras. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang nagwawalang tibok ng kanyang puso. May anak ako. Paulit-ulit na sinasabi ng kanyang isipan. May anak ako kay Ise. 5 taon. 5 taon siyang nawala sa buhay nito. 5 taon ng unang nga salita, unang nga hakbang, unang kaarawan lahat ng iyon ay ipinakait sa kanya. Ang sakit ay napalitan ng isang bagong damdamin. Determinasyon. Isang determinasyon na mas mainit at mas malakas kaysa sa galit o pagsisisi. Hindi na siya papaya na mawala pa ito. Hindi na siya papaya na itago ito sa kanya. Maghapon niyang pinanuk sila mula sa malayo. Nakita niya kung paano maglaro si Stella. Kung paano ito tumawa. At sa bawat tawa, nakikita niya ang kanyang sarili. Ang lahat ng mapiraso ng palaisipan ay nagugnay-ugnay na. Bumubo ng isang larawan na parehong maganda at masakit. Kinagabihan, nang paunti na ang mataw at ang araw ay papalubo na, hinintay niya ang kanyang pagkakataon. Nakita niyang naglalakad si Isay patungo sa parking lot, hawa-hawa sa kamay si Stella na pagod na at medyo inaantok. Ito na ang oras. Wala nang bukas. Wala nang papapaliban. Hinarang niya sila bago pa sila makarating sa kanilang sasakyan. Ang liwanag mula sa isang poster ay nagbigay diin sa seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Ayse. Napahinto si Isay. Ang kanyang katawan ay nanigas. Agad niyang binuhat si Stella, na sumupsop sa kanyang balikat, at niyakap ito ng mahigpit. Umalis ka, Mark. Tapos na ang party, sabi niya, ang boses niya ay mababa at puno ang babala. Hindi pinansin ni Mark ang kanyang sinabi. Ang kanyang mata ay nakatuon sa natutulo na bata sa kanyang braso. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mata ni Isay. Wala na ang pakiusap. Wala na ang pag-aalinlangan. Ang narona lang ay ang bigat ng katotohanan. Anak ko siya, hindi pa. Isay. Ang tanong ay hindi na isang tanong, kundi isang pahaya. Isang pahaya na napabaksa sa lahat ng natitirang pada ni Isay. Itinago mo sa akin ang sarili kong anak. Ang masalita ni Mars ay binitawan na parang isang hatol, mabigat at walang awa, na lumapa sa katahimikan ng parking lot. Para kay Isay, ang bawat salita ay isang malakas na sampal sa mukha,
Ginigiba ang bawat hiblangang lakas na pinahirapan niyang itayo sa loob ng 5 taon. Naramdaman niya ang paghihpit ng yakap ni Stella sa kanyang leg. Hindi alam ng bata ang di maang nagsisimula ng dahil sa kanya. Ang bigat ng anak sa kanyang mga braso ay naging paalala ng lahat ng kanyang pinagdaanan, ang magabing walang tulo, ang maluhang walang nakakita, ang natakot na kinimkim niya ng maisa. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tawang puno ng sakit, hindi ngang saya. Itinaas niya ang kanyang baba at sinalubong ang mata ni March. Ang sarili niyang mata ay naapoy sa galit na matagal nang natutulog. Oh! Pag-amin niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit punong tapang. Oh! Anak mo siya. Ang pag-amin ay parang isang putok ng baril sa gabi. Nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mukha ni March, na parabang kahit inaasahan na nito ang sagot, ang marinig ito ng malakas ay iba pa rin. Ngunit hindi pa tapos si Isay. Ngayong nasimulan na niya, ibubuhos niya ang lahat. Anak mo siya. Ulit niya, mas malakas ngayon. Ang anak mo na iniwan mo sa Macau. Ang anak mo na hindi mo man lang tinanong kung nabuhay o namatay. Ang anak mo na wala kang kaalam-alam dahil mas pinili mong tumakbo. Bawat salita ay isang akusasyon, isang bala na tumatama sa dibdib ni Mark. Nakita niya itong napaatras, nasasaktan. Isay, hindi totoo yan. Sinubukan ni Mark na mapaliwanag, ngunit hindi siya pinakinggan ni Isay. Huwag kang magsisinungaling, isigaw niya. Ang ngaluha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mata, maluhang hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding galit. Nasaan ka? Nasaan ka noong nalaman kong buntis ako, mag-isa sa isang bansang dayuhan, walang trabaho dahil sayo? Nasaan ka noong halos hindi ko alam kung paano ako kakain sa susunod na araw? Nasaan ka sa bawat karawan niya? Sa bawat lanat niya sa gabi? Sa bawat takot niya sa dilim? Nasaan ka, Mark? Ang kanyang ngasigaw ay umalingaw-ngaw sa parking lot. Ang sakit ng 5 taon ay lumabas na parang isang rumaragasang ilo mula sa isang sirang dam. Saan ka naroon noong kailangan ka namin? Ang kanyang huling tanong? Ang boses niya ay basa na ngayon, napalitan ng isang hikbi. Sabihin mo sa akin. Nasaan ka? Isay. Pakinggan mo ako. Pakiusap ni Mark. Ang kanyang boses ay punong desperasyon. Humabang siya palapit. Ang kanyang magkamay ay nakaangat na para bang gusto siyang hawakan, ngunit naalinlangan. Hindi kita iniwan. May nangyari. Si Veronica. Ikinulong niya ako. Umiling si Isay, tinatawanan ang kanyang paliwanag. Veronica. Palagi na lang si Veronica. Hanggang ngayon ba, siya pa rin ang dahilan mo? Isang mayaman at makapangyarihang lalaki na tulad mo, sasabihin mong ikinulong ka. Anong tingin mo sa akin, Mark? Tanga. Isang babaeng madaling mauto na maniniwala sa lahat ng kasinungalingan mo. Totoo ang sinasabi ko. Kailangan mo lang akong pakinggan. Ayoko. Ayoko nang makinig. Sagot niya. Tapos na ako sa pakikinig sa iyo 5 taon na ang nakalipas. Ang narinig ko lang nun ay katahimikan. Ang naramdaman ko lang ay ang pag-isa. Mas lalo niyang hinigpitan ang yakap kay Stella, na nagsimula ng gumalaw dahil sa kanilang pakusap. Akin si Stella. Mariin niyang sabi, ang kanyang mata ay nagbabaga. Narinig mo ba? Akin lang siya. Ako ang nagdala sa kanya sa mundong ito. Ako ang nag-alaga sa kanya. Ako ang napalaki sa kanya. Ako lang ang ina niya. Walang sino man ang makakakuha sa kanya mula sa akin. Lalo na ikaw. Ang bawat salita ay isang pada na muli niyang itinayo sa pagitan nila, mas mataas, mas matibay, at gawa sa purong sakit at pagtatanggol. Natigilan si Mark. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng sakit at kawalan ng paasa. Alam niyang sa sandaling ito, walang anumang salita ang makakatagos sa galit ni Isay. Tumalikot si Isay. Ang kanyang mabalikat ay nanginginig sa pigil na pag-iyak. Naglakad siya palayo ng hindi na lumingon. Iniwan si Mark na nakatayo doon, mag-isa sa dilim, na tila binaksakan ng buong bigat ng mundo. Nang makarating si Isay sa kanilang apartment, maingat niyang inihiga si Stella sa kama. Hinaplos niya ang buhok nito at hinalikan ito sa noo. Nang masigurado niyang mahimbing na ang tulog ng anak, pumasok siya sa banyo. Isinara niya ang pinto at sumandal dito. Doon, sa katahimikan ng maliit na espasyo, sa wakas ay bumigay siya. Napapo siya sa sahi at umiyak ng umiyak. Ang maluhang pinigilan niya sa loob ng 5 taon ay malayang dumaloy. Dala ang lahat ng sakit, lahat ng pagod,
Lahat ng pag-isa. Kinabukasan, pumasok si Isay sa trabaho na may mabigat na puso ngunit may bagong determinasyon. Iiwasan niya si Mark sa lahat ng pagkakataon. Kung kailangan niyang mahanap ng bagong trabaho, gagawin niya. Gagawin niya ang lahat para protektahan ang payapang buhay nila ni Stella. Nang hapon na iyon, habang nag-ayos siya ng kanyang magagamit, may isang staff na nag-abot sa kanya ng isang maliit na brown na kahon. Mami say, may nakpadala po nito para sa inyo. Iniwan lang po sa front desk, sabi ng staff. Sino raw ang napadala? Tanong niya. Nakibit balikat ang staff. Wala pong pangalan, ma'am. Para sa inyo lang daw po. Kinuha niya ang kahon. Magaan ito. Nang buksan niya ito sa loob ng kanyang opisina, nanlami ang kanyang buong katawan. Sa loob ng hon ay isang manika. Isang magandang manika na may mahabang buhok. Ngunit ang lik nito ay bali. Sa ilalim ng manika, may isang maliit na pirasong papel. Kinuha niya ito, ang kanyang kamay ay nanginginig. Nakasulat dito sa isang magulong ngunit pamilyar na sulat kamay ang isang mensahe. Huwag mong subukang agawin ang hindi sayo. Ang bali na manika. Ang masalitang punong ang banta. Nakatitik si Isay sama ito. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis na tila gusto nitong umalis sa kanyang dibdib. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan, mas malamig pa kaysa sa takot na naramdaman niya nang una niyang makita muli si Mark. Ito ay iba. Ito ay masama. Ang unang pumasok sa kanyang isipan ay si Mark. Sino pa ba? Isang malupit na paraan para takutin siya. Isang paraan para sabihin, ibibigay mo sa akin ang anak ko o may masamang mangyayari. Ang dating sakit na naramdaman niya ay napalitan ng isang bagong uri ng galit, isang galit na may kasamang takot para sa kaligtasan ng kanyang anak. Mabilis niyang itinapon ang manika at ang sulat sa basurahan, na parabang ang paalis nito sa kanyang paningin ay mag-alis din sa panganib. Ngunit ang imaheeng balinalig ay nakatata na sa kanyang isipan. Kinabukasan, pumasok si Isay sa hotel na may dalang bigat sa kanyang dibdib. Bawat anino ay tila isang banta. Bawat tingin mula sa isang hindi kilalang tao ay nakpapakaba sa kanya. Nakunwari siyang normal. Ngumiti siya sa kanyang staff. Nakbigay siya ng mautos. Ngunit sa lup-lup niya, nakiingat siya. Nakmamasit. Tanghali na nang makita niya ito. O mas tamang sabihin, naramdaman niya ang pagdating nito bago pa man niya ito makita. Isang biglaang katahimikan ang bumalot sa hotel lobby na kanina lang ay maingay. Ang ma-bellboy ay napatigil. Ang ma-receptionist ay napaayos ng tayo. Lahat ng mga mata ay napunta sa isang direksyon, ang grand entrance. Doon, pumasok ang isang babae. Hindi lang siya naglakad, siya ay tila lumutang. Bawat hakbang ng kanyang mamahaling stiletto heels ay may tunog ng kapangyarihan. Nakasuot siya ng isang eleganteng puting bestida na yumayakap sa kanyang perpektong katawan. Ang kanyang mahabang buhok ay alon-alon. At ang kanyang mukha ay parang isang obra maestra, perpekto, maganda. At malamig, isang mamahaling pabango ang kumalat sa hangin. Inaalis ang lahat ng ibang amoy. Nakita ni Isay si Lena sa front desk. Ang bibig nito ay bahagyang nakabukas sa pagkamangha. Lumapit ang babae sa front desk. Ang kanyang ngiti ay matamis, ngunit hindi umaabot sa kanyang mata. Good afternoon. I'm looking for Isay Del Rosario. Nasaan ko siya mahanap? Narinig ni Isay ang kanyang pangalan. Ang kanyang puso ay lumaktaw ng isang tibok. Sino ito? Bakit siya hinahanap? Nakita siya ni Lena mula sa malayo at itinuro siya. Ang mamatang babae ay sumunod sa direksyon ng daliri ni Lena at dumapo sa kanya. Isang ngiti ang muling sumilay sa mga labi nito, at nagsimula itong maglakad palapit sa kanya. Bawat hakbang nito palapit ay parang isang slow motion na eksena sa isang horror movie. Naramdaman ni Isay ang panunuyo ng kanyang lalamunan. May isang bagay sa babaeng ito, isang bagay na pamilya at nakakatakot. Ikaw ba si Isay? Tanong nito nang makalapit, ang boses ay malambing na parang seda. Tumango lang si Isay, hindi makapagsalita. I'm Veronica Santillan, pagpapakilala nito. Inilahad ang isang kamay na may perpektong pulang kuko. It's a pleasure to finally meet you, Veronica. Ang pangalan ay parang isang kulo na yumani sa buong pagkatao ni Isay. Veronica, ang asawa ni Mark. Ang babaeng nasa likod ng lahat ng sakit na dinanas niya. Nakatitilang si Isay sa inilahad na kamay, hindi ito tinanggap. Ang lahat ng hangin ay tila ninakaw mula sa lobby. Ito ang babae mula sa malitrato.
Ito ang babaeng dahilan kung bakit nasira ang buhay niya. Ang babaeng sinasabi ni Martz na ikinulong siya. Bahagyang ibinaba ni Veronica ang kanyang kamay, hindi man lang natinak sa patanggi ni Isay. Oh, my apologies. Siguro nagtataka ka kung bakit ako narito, pwede ba tayong mausap? Kahit saglit lang. Sa coffee shop. My treat. Hindi ito isang tanong. Ito ay isang utos na binalot sa matamis na salita. Hindi alam ni Isay kung bakit, ngunit sumunod siya. Marahil dahil gusto niyang malaman kung ano ang kailangan nito. Marahil dahil gusto niyang makita ang mukhang babaeng sumira sa kanya. Marahil dahil sa isang parte en kanyang isipan, gusto niyang malaman kung totoo ba ang sinasabi ni March. Sa isang tahimik na sulok ng coffee shop ng hotel, umupo silang dalawa, magkaharap. Si Veronica ay umorder ng isang mamahaling saa. Si Isay ay hindi umorder ng anuman. Alam mo, Isay, simula ni Veronica, hinahalo ang kanyang saa. Matagal na kitang gustong makilala. Narinig ko ang tungkol sa iyo mula kay March. Kumunot ang no ni Isay. Ano ang kailangan niyo sa akin? Tanong niya, diretso at walang paligoy-ligoy. Ngumiti si Veronica. Diretsa ka pala. I like that. Okay, sige. Pag-usapan natin si Mark. Humipit ang kapit ni Isay sa kanyang bed. Alam kong bumalik siya sa buhay mo. Pagpapatuloy ni Veronica. At alam kong ginugulo ka niya. Kaya ako narito, Isay. Para tulungan ka. Isang tawa ang gustong kumawala kay Isay. Tulungan siya. Hindi ko kailangan ng tulong niyo. Oh, I think you do, sabi ni Veronica. Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. Sumandal ito palapit. Mahal ko si Mark, Isay. Mahal na mahal. At minsan, ang pagmamahal ay nangangahulugang kailangan mong protektahan ang isang tao, kahit mula sa kanyang sarili. Ano ang ibig niyong sabihin? Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Veronica, na parabang nagdadala siya ng isang mabigat na pasanin. Si Mark. Hindi siya okay. Mula nung nangyari ang insidente sa Macau, hindi na siya ang dating March na minahal ko. May mga problema siya, Isay. Emosyonal. Minsan gumagawa siya ang nga kwento sa kanyang isipan, mga kwentong hindi totoo. Nagiging obsessed siya sa bagay-bagay-bagay. Sa mataw, tinitigan ni Isay si Veronica, sinusubukang hanapin ang kahit anong bahid ng kasinungalingan. Ngunit ang muka nito ay puno ng sinseridad at pag-aalala. Sinabi niya sa akin na ikinulong mo raw siya, sabi ni Isay. Sinusubukan ang tubig. Agad na napuno ng lungkot ang mga mata ni Veronica. Tumango ito. Yes. Ayan ang isa sa mga kwento niya. Ang totoo. Isay. Nakaroon siya ng breakdown. Kinailangan naming ilayo siya para mapagamot. Para sa kanyang kapakanan. Napakasakit para sa akin na gawin iyon. Pero kailangan. Ang nga salita ni Veronica ay nasimulang matanim ng duda sa isipan ni Isay. Ang kwento nito ay mas kapanipaniwala kaysa sa kwento ni Ma. Isang lalaking mayaman na ikinulong? O isang lalaking may problema sa pag-isip na dinala para magpagamot? Bakit niyo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Dahil ngayon, ikaw ang bago niyang obsession, sabi ni Veronica. Ang kanyang nga mata ay nagpapakita ng awa. Natatakot ako para sayo, Isay. At para sa anak mo. Sa pagbanggit sa kanyang anak, nalami ang buong katawan ni Isay. Naalala niya ang manika. Ikaw ba? Tanong ni Isay, ang kanyang boses ay isang bulong. Ikaw ba ang nakpadalang manika? Kumunot ang no ni Veronica, nagpapakita ng purong pakalito. Manika? Anong manika? Ang pakalito sa mukha ni Veronica ay mukhang totoo. Kung hindi ito, sino? Si Mark. Ang ideya ay mas nakpatakot kay Isay. Isang Mark na desperado ay isang bagay. Ngunit isang Mark na hindi matata sa paisip at obses. Iyon ay isang panganib. Gusto ko lang na magingat ka, Isay, sabi ni Veronica. Inabot ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Isay sa ibabaw mesa. Ang hawa nito ay malamig. Si Mark ay kayang gawin ang lahat para makuha ang gusto niya. Gagawa siya ng makwento, magsisinungaling siya, mananakit siya. Huwag kang maniwala sa kanya. Bago umalis, may idinakda si Veronica. Tumingin ito sa cellphone ni Isay na nasa ibabawng mesa. Ang lock screen ay isang masayang litrato ni Stella. Napakagandang bata, sabi ni Veronica.
ang ngiti nito ay hindi umabot sa kanyang mamata. Sana walang masamang mangyari sa kanya. Ang banta ay hindi na nakatao. Ito ay malinaw. At mas nakakatakot. Umalis si Veronica, iniwan si Isay na tuliro at nanginine. Ang masalita nito ay parang lason na kumalat sa kanyang isipan. Sino ang nagsasabing ang totoo? Ang lalaking nagsasabing mahal siya ngunit iniwan siya. O ang babaeng nakpapakita ng pag-alala ngunit nakbabanta sa kanyang likuran? Isay ay nasa gitna ng dalawang naumpugang bato, at hindi niya alam kung sino ang dapat paniwalaan. Ang kanyang mundo, na minsan niyang inakalang simple, ay naging isang masalimot na sapot ng kasinungalingan, at hindi niya alam kung paano makakawala. Nang gabing iyon, bago siya umalis sa opisina, nakatanggap siyang isang email mula sa isang hindi kilalang address. Nang buksan niya ito, ang kanyang puso ay halos tumigil sa pagtibo. Naglalaman ito ang isang attachment. Isang dokumento na mukhang opisyal. Isang petisyon. Isang petisyon na inihay ni Marco Antonio de la Vega para sa sole custody and isang batang nangangalang Stella Maris del Rosario, sa kadahilanang ang ina, si Isay del Rosario, ay isang unfit mother. Ang masalita sa screen ng computer ay lumabo sa paningin ni Isay. Sole custody. Unfit mother. Ang dalawang pariralang iyon ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan, bawat isa ay isang matalim na saksa sa kanyang puso. Ang dokumento ay mukhang detalyado, mukhang legal, mukhang totoo. Nakalista doon ang kanyang kakulangan sa pinansyal, ang kanyang kawalan ng matata na tirahan, at ang kanyang kasaysayan emosyonal na instability na naugat pa raw sa Macau. Ito ay isang obra maestra ni paninira. Isang perpektong plano para kunin si Stella mula sa kanya. Si Ma ay kayang gawin ang lahat para makuha ang gusto niya. Gagawa siya ang makwento, magsisinungaling siya, mananakit siya. Huwag kang maniwala sa kanya. Ang masalita ni Veronica ay bumalik sa kanya, hindi na parang lason, kundi parang isang malami at nakakatakot na katotohanan. Ang lahat ay naugnay-ugnay na sa kanyang isipan, bumubuo ang isang larawan ang pinakamatinding pagtataksil. Ang biglaang pagdating ni Marge. Ang kanyang mapakiusap. Ang kanyang mapaliwanag. At ngayon, ito. Lahat pala ay isang palabas. Isang kalkuladong plano para makuha ang tiwala niya. At kapag hindi ito gumana, gagamitin niya ang pinakamalupit na paraan ang batas. Ang pera. Ang kapangyarihan. Napahawa si Isay sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang hikbi na gustong kumawala. Ang sakit ay napakabigat na tila hindi na siya makahinga. Ang maliit na kislap mang paaalinlangan na baka nagsasabi ng totoo si Mark. Ang maliit na paasa na baka mayroon pa ring kabutihan sa kanya, lahat iyon ay namatay. Sinuno niya ito hanggang maging abo. Ang naramdaman niya ngayon ay hindi na galit. Hindi na sakit. Kundi purong, walang hanggang desperasyon. Nasukol na siya. Paano siya lalaban sa isang De La Vega? Isang hamak na empleyado laban sa isang bilyonaryo? Isang ina na nag-iisa laban sa isang hukbong nga abogado? Wala siyang laban. At sa sandaling iyon, alam na niya. Ang tanging paraan para manalo sa larong ito ay ang hindi paglaro. Kailangan nilang umalis. Mabilis siyang kumilos, ang kanyang isip ay gumagana na sa autopilot. Ang bawat galaw ay may layunin. Ang bawat desisyon ay pinal. Una, tinawagan niya ang kanyang ina sa kanilang probinsya. Nay. Sinubukan niyang gawing normal ang kanyang boses, ngunit narinig niya ang sariling pangingini. Kamusta po kayo? Ise, anak. Napatawa ka? Ayos lang kami dito. Ikaw? Si Stella? Ayos lang din po kami, ne. Ne, may magandang balita po. May nakuha po akong bagong trabaho. Oportunidad po na hindi ko pwedeng palampasin. Ang pagsisinungaling ay dumaloy sa kanyang magalabi ng mas madali kaysa sa inaasahan niya. Sa isang resort po. Sa malayo. Sa Palawan. Kailangan ko pong umalis agad-agad, bukas na bukas din po. Aba, napakagandang balita niyan. Anak, pero hindi ba masyadong biglaan? Ganon po talaga, ne. Kailangan na po agad. Tatawa na lang po ulit ako kapag nakaayos na kami doon ni Stella. Pakisabi na lang po kina Benjo at Clara. Mahal na mahal ko po kayo. Ibinaba niya ang telepono bago pa siya maya. Isang tulay na naman ang kanyang sinuno. Sunod, binuksan niya ang kanyang computer at nagsimulang magsulat. Isang maikli at malamig na resignation letter, naka-address sa General Manager.
Hindi niya binanggit si Max. Hindi niya binanggit ang anumang dahilan. Personal reasons, iyon lang ang nakasulat. Ipinrint niya ito at iniwan sa ibabaw ng kanyang mesa. Kinuha niya ang kanyang bag, siniguradong walang maiwan na personal na gamit. Walang litrato. Walang bakas. Pag-uwi niya sa kanilang apartment, ang bawat sulok ay tila isang paalala ng buhay na iwan niya. Ang drawing ni Stella na nakadikit sa ref. Ang maliit nitong sapatos sa tabing ng pinto. Ang unan na may amoy pang ang kanyang anak. Pinigilan niya ang kanyang luha. Walang oras para sa pagiging emosyonal. Mayroon lang oras para kumilos. Habang mahimbing na natutulog si Stella, inilabas ni Isay ang kanilang maleta. Inilagay niya ang lahat ng kanilang damit, ang importanteng dokumento, at ang maliit na ipon na naipunda niya. Kinuha niya ang paboritong teddy bear ni Stella at inilagay ito sa ibabaw ng lahat. Lumapit siya sa kama at umupo sa tabi ng kanyang anak. Hinaplos niya ang malambot nitong pisngi, ang buhok nito, ang maliliit nitong makamay. Dito, sa ilalim ng mahinang ilaw ng para, nakita niya ang lahat ng kanyang paasa at lahat ng kanyang takot. Patawarin mo si Mama, anak, bulong niya, isang mainit na luha ang pumata sa kumot. Patawarin mo ako kung kailangan kitang ilayo. Ginagawa ko lang ito para sayo. Para maging ligtas ka. Para hindi ka nila makuha sa akin. Niyakap niya ito ng mahigpit, na parabang sa pagyakap na iyon ay may papangako niyang hindi sila makakahiwalay kailanman. Hating gabi, ang buong siyudad ay natutulog. Dala ang isang maleta at isang natutulog na bata sa kanyang braso, lumabas si Isay ng kanilang apartment sa huling pagkakataon. Isinara niya ang pinto ng walang lingon-likod. Naglakad siya sa madilim na kalye patungo sa sakayan ng bus. Ang bawat anino ay tila si Mark. Ang bawat ugong ng sasakyan ay tila si Veronica. Nakarating siya sa terminal. Isang lugar na puno ng taong paalis, bawat isa ay may kanya-kanyang kwento. Bumili siya ng 2 tiket para sa pinakamalayong biyahe patimo. Patungo sa isang daungan kung saan may mga barkong naglalayag patungo sa mga isla na hindi basta-basta mahahanap sa mapa. Habang nakaupo sila sa loob ng bus, naghihintay na umalis, niyakap niya si Stella. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng siyudad na malapit na niyang iwan. Isang buhay ang kanyang tinatakasan. Isang paibig na naging isang bangungot. Isang lalaking minahal niya at ngayon ay kinatatakutan niya ng higit sa lahat. Nang umanda na ang bus, dahan-dahang papalayo sa siyudad, isang huling luha ang pumata sa kanyang pisngi, ito na iyon. Pinuputol na niya ang lahat ng koneksyon. Binubura na niya ang kanilang mga sarili mula sa buhay ni Mark de la Vega. Mapakailanman, ang katahimikan sa opisina ni Mark ay nakakabingi. Nakatayo siya sa harap ng desk ni Isay. Ang malamig na resignation letter sa ibabaw nito ay parang isang sampal. Ang bakanteng upuan ay sumisigaw ngang pakawala. Sir, kinumpirma ni Chare. Hindi na siya pumasok kaninang gumaga. Wala ring sumasagot sa apartment niya. Ang boses ni Miguel sa telepono ay puno ni pag-alala. Napapikit si Mark, isang sumpa ang kumawala sa kanyang ngalabi. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Ang laso ni Veronica ay tuluyan ng kumalat. Hanapin mo siya, Miguel, utos ni Mark. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may nakatagong baksik. Gamitin mo lahat ng koneksyon natin. Mga bus terminal, paliparan, pantalan. Lahat. Kailangan nating mahanap siya bago pa. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Bago pa may masamang mangyari. Biglang pumasok sa isip niya ang Peking Custody Papers. Isang klasikong galaw ni Veronica. Panloloko at manipulasyon. At si Isay, na puno ng sakit at pagdududa, ay naniwala. Siyempre. Maniniwala siya. Iyon ang mas madaling paniwalaan kaysa sa isang komplikadong katotohanan. Kasalanan niya ito. Masyado siyang naging mabagal. Masyado siyang nag-ingat. Sir, sabi ulit ni Miguel, may paalinlangan sa boses. Yung security guard sa Macau. Tumawa siya. Takot na takot. May natangka raw sa buhay niya kagabi. Pero bago siya magtago, nag-iwan siya ng isang bagay para sa atin. Anong iniwan niya? Mabilis na tanong ni Mark. Isang audio file, sir. Isang recording. Ipadala mo sa akin. Ngayon na. Ilang sandali lang, isang email ang pumasok sa cellphone ni Mark. Binuksan niya ito. Isang audio file. Pinindot niya ang play.
Ang unang narinig niya ay isang pamilya na tuno ang yelo sa isang baso. Pagkatapos isang boses. Ang boses ni Veronica. Siguraduhin niyong hindi siya makakatakas. Walang telepono, walang kahit ano. Kapag pumilit, alam niyo na ang gagawin. Gusto ko lang siyang manahimik habang inayos ko ang gusot na ginawa niya. Malinaw. Ang boses na iyon. Ang masalitang iyon. Ito na. Ito ang katibayan. Ito ang katotohanang magpapalaya sa kanila. Pero paano niya ito may papakita kay Isay kung hindi niya ito mahanap? Miguel, anong balita? Tanong ni Mars, ang kanyang puso ay kumakarera. Sir, may nakuha kaming impormasyon. Isang babay at isang bata na tumutugma sa deskripsyon nila ang nakitang sumakay ng bus paliloan po kagabi. May bayahin ng barko dun papuntang Surigao at sa mga kalapit na isla tuwing umaga. Liloan Port. Malayo yun. Pero may oras pa siya. Papunta na ako diyan, sabi ni Marge, kinuha ang susi ng kanyang sasakyan. Hindi na siya nag-abala pang mapaalam kaninuman. Ang biyahe patungong Liloan Port ay isang pahahabol sa oras. Bawat minuto ay mahalaga. Bawat pulang ilaw sa traffic ay isang tortyo. Ang tanging laman ng kanyang isipan ay si Isay at si Stella. Kailangan niyang maabutan sila. Kailangan niyang iparinig ang katotohanan. Samantala, sa maingay at magulong pantalan ng Liloan, yakap-yakap ni Isay si Stella. Ang hangin ay malat at ang araw ay nagsisimula ng sumikat. Hinihintay nila ang huling tawag para sa pagsakay sa barko. Isang malaki at lumang barko na magdadala sa kanila sa isang bagong buhay na walang pangalan, walang nakaraan. Mama, saan po tayo pupunta? Tanong ni Stella na medyo naguguluhan na sa biglaang paglalakbay. Sa isang magandang lugar, anak, sagot ni Isay, pinipilit ngumiti. Isang lugar na may mahabang beach at maraming shell. Talaga po. Yehe. Ang bawat ngiti ni Stella ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Isay. Nagsisinungaling siya sa kanyang anak. Tinatakasan niya ang problemang dapat niyang harapin. Ngunit ano pa bang magagawa niya? Huling tawag para sa mga pasahero ng M.V. Lady of the South. Papuntang Surigao. Sigaw ng isang lalaki mula sa barko. Huminga ng malalim si Isay. Ito na. Handa na siyang humabang paayat sa rampangang barko nang may isang boses na sumigang ang kanyang pangalan. Ayse. Napahinto siya. Ang boses na iyon. Kilalang kilala niya ang boses na iyon. Lumingon siya at nakita si Mark, tumatakbo palapit sa kanila, ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. Huwag kang umalis. Pakiusap. Sigaw nito habang papalapit. Agad na hinila ni Isay si Stella at sinubukang magmadaling umakyat sa rampa. Ngunit nabutan sila ni Mark. Hinawakan nito ang kanyang braso. Bitawan mo ako. Sigaw ni Isay. Napupumiglas. Umalis ka. Huwag kang lalapit sa amin. Kailangan mong makinig. Isay. Isang beses lang. Pakinggan mo ito. Sabi ni Mark. Kinukuha ang kanyang cellphone. Ngunit bago pa niya ito maple, isa pang boses ang narinig nila. Isang boses na malamig at puno ng lason. Ang sweet naman. Isang happy family reunion. Pareho silang napalinggon. Nakatayo hindi kalayuan sa kanila si Veronica, nakasuot ng malaking sunglasses at isang matamis na ngiti. May kasama itong dalawang malalaking lalaki. Vero, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Mark. Agad na pumagit na sa pagitan ni Veronica at Nina Isay. Sinusundo ko lang ang dapat ay sa akin, mahal, sagot ni Veronica, tinanggal ang kanyang salamin. Ang mata nito ay nakatuon kay Isay. Tapos na ang laro, Isay. Nakita mo na ang papeles. Alam mo nang talo ka na. Ibigay mo na lang ang bata ng walang gulo. Hindi mangyayari yun. Sigaw ni Mark. Gusto mong pigilan ako. Mark? Tumawa si Veronica. Isang tawang nakakakilabot. Gaya ang ginawa mo nun? Nakulong ka lang sa isang kwarto at umiyak. Napakaduwak mo. Napatingin si Isay kay Mark, tapos kay Veronica. Ang gulo sa kanyang isipan ay mas lalo pang lumala. Sinungaling ka. Sabi ni Mark, ang galit ay malinaw sa kanyang boses. Itinaas niya ang kanyang cellphone. Tapos na ang makasinungalingan mo, Veronica. Lahat ng ito ay nasa record. Talaga? Tanong ni Veronica. Hindi man lang natinag. At sino ang maniniwala sa iyo? Isang lalaking may emotional issues? O sa akin? Ang nag-aalalang asawa?
Tumingin si Veronica sa kanyang magkakasama. Kunin niyo ang bata. Humakbang palapit ang dalawang lalaki. Si Mark ay humarang sa kanila, handang lumaban. Si Isay ay napaatras, yakap-yakap si Stella na nagsisimula ng umiyak sa takot. Sa gitna ng kaguluhan, pinindot ni Ma ang play button sa kanyang cellphone, itinaas ang volume sa pinakamalakas. Ang boses ni Veronica ay umalinggaw sa buong pantalan. Siguraduhin niyong hindi siya makakatakas. Walang telepono, walang kahit ano. Kapag na pumili, alam niyo na ang gagawin. Gusto ko lang siyang manahimik habang inaayos ko ang gusot na ginawa niya. Malino? Natigilan ang lahat. Ang dalawang lalaki. Ang ngataong malapit sa kanila. At higit sa lahat, si Isay. Nakatiti siya kay Veronica, na sa unang pagkakataon, ay nagpakita ng bakas ng takot sa kanyang muha. Ang maskara nito ay nagsimulang mag-crack. Ay Photoshop lang yan. Gawa-gawa lang yan. Sigaw ni Veronica, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na. Hindi na mahalaga. Sabi ni March. Ang kanyang boses ay malamig. Dahil ang katotohanan ay laging lumalabas. Sa sandaling iyon, ang tunog nga sirena ng pulis ay nagsimulang marinig, papalapit ng papalapit. Ang takot sa mukha ni Veronica ay napalitan ng purong galit. Sa isang despradong galaw, sinugot niya si Isay, na parabang sa pananakit dito ay mababago pa niya ang lahat. Ikaw, kasalanan mo itong lahat. Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis na humarang si Mark, sinalo ang buong puwersa ng pag-atake ni Veronica. Naitulak siya nito, ngunit hindi nito nagawang saktan si Isay. Kasabay nun, dumating ang pulis. Mabilis nilang pinalibutan ang lugar. Veronica Santillan, arestado ka para sa kidnapping, coercion, at attempted physical injury, sabi ni isang pulis, nilalapitan si Veronica. Hindi niyo ako pwedeng galawin. Hindi niyo alam kung sino ako. Nagwawalang sigaw ni Veronica habang pinoposasan. Ang kanyang ganda at elegasya ay naglaho, napalitan ng isang pangit na imahe ng galit at pagkatalo. Habang hinihilas siya palayo, ang kanyang nga mata ay puno ng pakbabanta. Nakatingin kay Mark at Isay. Hindi pa tayo tapos. Na mawala na si Veronica at ang mga pulis, isang nakabibinging katahimikan ang pumalit. Nakatayo lang doon si Isay, yakap pa rin si Stella, nangingini. Ang kanyang isipan ay sinusubukang iproseso ang lahat ng nangyari. Ang recording, ang nasalita, ang katotohanan. Si Mark pala ang nagsasabi ng toto. Sa buong panahon, dahan-dahan siyang nilapitan ni Marge. Ang kanyang mukha ay punong mapaalala at paasa. Isay, sabi nito, ang boses ay mahina. Okay ka lang ba? Hindi siya sumagot. Sa halip, tumingin siya sa mata nito. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi galit o sakit ang nakita niya. Kundi ang lalaking minahal niya sa Macau. Ang lalaking nagsasabi ang toto. Ang lalaking bumalik para sa kanya. At ang mga pada na itinayo niya ng napakatagal, ang mga pada na gawa sa sakit at kasinungalingan, ay tuluyan ng gumuho. Ang araw pagkatapos ng bagyo ay laging payapa. Umalis sila sa magulong pantalan at dinala sila ni Ma sa isang tahimik na beach resort malayo sa siyudad. Walang matanong. Walang pilitan. Tanging ang tuno lang ng alon at ang hangin na nagdadala ng amoy ng dagat. Kinabukasan, magang nagising si Isay. Nakita niya si Mark na nakaupo sa buhanginan, nakatanaw sa pagsikat ng araw. Si Stella ay mahimbing pang natutulog sa loob ng kanilang villa. Ito na ang pagkakataon. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa tabi nito, may kaunting espasyo sa pagitan nila. Matagal silang hindi naksalita. Pinapano lang nila ang dahan-dahang pagliwanag ng kalangitan, ang pagbabago ang kulay mula sa madilim na asul patungo sa kulay kahel at rosas. Salamat. Basa ni Isay sa katahimikan. Ang kanyang boses ay isang bulong. Lumingon si Mark sa kanya. Para saan? Sa pagsagip mo sa amin. Umiling si Mark. Ako dapat ang humingi ng tawad. Isay. Patawad kung nahuli ako. Patawad kung naging mahina ako nun. Patawad sa lahat ng sakit na dinanas mo nang dahil sa akin. Tumingin si Isay sa mata nito. Wala na ang galit. Wala na ang pagdududa. Ang natira na lang ay isang malalim na lungkot para sa mataong nasayang. Sinubukan kong hanapin ka noon pagkatapos kong makalaya, pagpapatuloy ni Marsh, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Pero para kang bulan na naglaho. Bawat araw.
Sa loob ng 5 taon, inisip kita. Umasa akong isang araw. Mahahanap ulit kita at may tatama ko ang lahat. Bakit hindi mo sinabi agad sa akin ang lahat nang makita ulit tayo? Tanong ni Isay. Sinubukan ko. Pero nakita ko ang galit sa mata mo. Alam kong hindi ka maniniwala sa akin. Sino nga ba ang maniniwala sa isang kwentong ganon kahirap paniwalaan? Kaya naisip ko, kailangan ko munang patunayan. Kailangan ko munang ipakita sa iyo na nagbago na ako. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Pero sa huli, nasaktan lang ulit kita. Huminga ng malalim si Isay. Ang lahat ng bigat na dinala niya sa kanyang dibdib ay tila unti-unting gumagaan. Kasalanan ko rin. Masyado akong napadala sa galit at takot, hindi kita pinakinggan. Tumingin si Mark sa kanya. Ang kanyang nga mata ay puno ng isang emosyon na matagal nang hindi nakikita ni Isay. Pagmamahal. Paano ka hindi matatakot? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko. Pagkatapos ng lahat ng hindi ko ginawa. May karapatan kang magalit. May karapatan kang matakot. Sa sandaling iyon, sa harap ng sumisikat na araw, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Ang natira na lang ay 2 taong nasaktan, 2 taong nakamali, at 2 taong hindi tumigil magmahalan sa kabilang lahat. Pinapatawad na kita, Mark, sabi ni Isay, at sa pagsabi niya noon, naramdaman niyang pinapatawad na rin niya ang kanyang sarili. Patawarin mo rin ako, Isay, sagot ni Mark. Sa lahat, lumipas ang maoras. Si Stella ay nagising na at puno ng nariya. Sa unang pagkakataon, hinayaan ni Isay na makipaglaro si Mark sa kanilang anak. Umupo si Isay sa ilaliman ni isang gupuno ng niyog, pinapanood sila. Nakita niya kung gaano buhatin ni Mark si Stella titakbo sa dalampasigan. Narinig niya ang malakas na tawa ng kanyang anak, isang tawang puro at walang bahid ng takot. Nakita niya kung paano sila gumawa ang isang malaking sandcastle, kung paano itinuro ni Mark kay Stella ang mga shell. Sa eksenang iyon, nakita niya ang isang pamilya. Ang pamilyang pinangarap niya. Ang pamilyang ipinakait sa kanila ang tadhana, at ngayon ay ibinabalik. 1 taon ang lumipas. Maraming nagbago. Si Veronica ay nahatulan at nakulong, hindi lang para sa ginawa niya kina Mark, kundi pati na rin sa mga kasongang pandaraya sa negosyo. Ang pangalan ni Mark at ng De La Vega ay nalinis. Si Isay ay hindi na bumalik sa pagiging assistant manager. Sa tulong ni Mark, natayo siya ng sarili niyang maliit na bed and breakfast sa tabingang dagat, isang lugar kung saan nararamdaman niya ang kapayapaan. Nakatira sila sa isang simpleng bahay malapit doon. Hindi isang mansyon. Hindi isang penthouse. Isang tahanan. Isang hapon, habang papalubok ang araw, naglata silang bani sa buhanginan para sa isang maliit na piknik. Si Stella, ngayon ay 6 na taong gulang na, ay masayang tumatakbo, hinahabol ang mga alon. Stella Maris de la Vega, maingat ka, anak? Siga ni Isay, isang ngiti sa kanyang malabi. Oh, de la Vega na. Opisyal nang kinilala ni Mark si Stella bilang kanyang anak. Ngunit may isang bagay pa na kulang. Lumapit si Mark kay Isay at umupo sa tabi niya. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Masaya ka ba, Isay? Tanong ni Mark. Tumingin si Isay sa paligid. Sa papalubok na araw. Sa kanyang anak na naglalaro. Sa lalaking nasa tabi niya. Sobra, sagot niya. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Gusto kong mas medjing masaya ka pa, sabi ni Mark. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Binuksan niya ito, at sa loob ay isang simpleng singsing na may isang maliit na palas sa gitna. Lumuhod si Mark sa buhanginan, sa harap niya. Isay del Rosario. Simula nito, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Alam kong marami tayong pinagdaanan. Maraming sakit. Maraming luha. Pero sa kabilaan lahat, ikaw pa rin. Ikaw lang. Gusto kong bumuo na pamilya kasama mo at ni Stella. Isang tunay na pamilya. Pakasalan mo ako. Ang luha ay nasimulang dumaloy sa mapisngi ni Isay. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ito ay luha ang purong kaligayahan. Tumakbo palapit si Stella. Wow, mama. Sing-sing. Sabihin mo yes. Tumawa si Isay sa gitna ng kanyang pakiya. Tumingin siya kay Mark, ang lalaking kanyang minahal, nawala, at muling natakpuan. Ang kanyang kahapon, ngayon, at bukas. Oh, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal.
Oh, Mark. Pagkakasalan kita. Isinuot ni Mark ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. Si Stella ay yumakap sa kanilang mabinti, tumatawa at sumisiga. Habang makakayakap silang tatlo sa ilalim ng nag-alap na kulay ng papalubo na araw, alam ni Isay na sa wakas, nakauwi na siya. Hindi sa isang lugar, kundi sa isang pakiramdam. Sa isang pamilya. Ang kanilang bagong simula ay nagsimula na. At dito nagtatapos ang kwento ni na Isay at Mark, isang kwentong isinulat ng tadhana, sinubok ng panahon, at pinagtibay ng pag-ibig na hindi sumusuko. Maraming salamat, mahal kong tagapakinig, sa iyong pagsubaybay sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha, at sa bawat pagtibok ng puso. Mula sa unang pahina hanggang sa huli, naramdaman ko ang inyong presensya, at iyon ang nagbigay sa akin ng lakas na tapusin ang kanilang kwento. Habang isinusulat ko ang paglalakbay ni na Isay at Mark, para na rin akong naging bahagi ng kanilang mundo. Naramdaman ko ang sakit ng pag-isa ni Isay, ang bigat ng pag-isisi ni Mark, at ang purong pagmamahal na naunay sa kanilang dalawa, kahit pa sila ay pinahiwalay ng mga kasinungalingan at ng distansya. Ang kanilang istorya ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na paibig ay hindi lang puro kilig at saya. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, ang kakayahang patawarin ang taong nakasakit sa atin, at higit sa lahat, ang kakayahang patawarin ang ating mga sarili. Ito ay tungkol sa paasa na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may liwanag ng bukang liwewe na naghihintay. Sana, sa pagtatapos ng kuwentong ito, may isang aral o damdamin na mananatili sa inyong mapuso. At sana, magsilbi itong inspirasyon na huwag tayong sumuko sa paghahanap ng ating sariling bagong simula. Kung may isang bahagi ng kwento na tumata sa inyo, o kung may gusto kayong ibahagi na sa loobin, huwag po kayong maatubiling ay comment sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga boses. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Kwentong Pusong Sugatan.